Hello! Ngayong araw, samahan niyo akong i-celebrate ang birthday ng aking mga magulang dito sa bukid. Maaga nga pala kaming gumising dyan para maghanda at magluto. At paglabas ko nga ng kubo ay na-amaze pa din ako sa ganda at katahimikan dito sa amin. Maaga nga din pala ako naligo dyan para hindi ako maasim. Dumating na nga rin pala yung videoking ni rent namin at maganda ang mic dito, hindi nakaka-ground ng nguso. Nag-aayos nga ako ng mga gagamitin dyan at tingnan nyo ang sarap ng hangin. Pati pala yung table dinala ko na rin. Magkasunod nga ang araw ng birthday ng aking mga magulang kaya kung minsan isang celebration na ang nagaganap dito. Dito nga pala kami maghahayin sa labas para malawak at maaliwalas. Kukuha nga pala ako ng dahon ng saging pero tingnan nyo, may kalaban na naman tayo dito. Siya nga pala si Aling Susan, best friend ni Aling Vicky, kaya tingnan nyo, pareha silang palabarn. Hindi nga ako nakadaan dyan kasi tingnan nyo naman, nakakulong pa lang siya ay nanghahabol na siya. At buti na lang meron din daan dito sa likod, pero sobrang ingat na ingat ako dyan kasi baka makita tayo ni Aling Susan. Sa totoo lang, takot talaga ako kay Aling Susan. Hindi kasi yan mahilig magupit ng kuko, kaya isang salpok lang yan sa akin, lubog ang kuko niyan sa balat ko. Matalas nga ang mata ni Aling Susan kaya nakita pa rin niya talaga ako. At dahil misis na ako, hindi ako nagpatalo. Sa asawa ko nga, hindi ako nagpapatalo sa pabo pa kaya. At ayun, sumuko rin naman si Aling Susan, kaya nakakuha rin tayo ng dahon ng saging na yan. Yung mismong dahon lang talaga ng saging ang kukunin ko, kasi ilalagay ko yan sa table para naman feel na nasa bukid talaga. Meron na kaming inumin at dumating na yung putit kutsintang order namin. Bumalik na nga ulit ako sa bahay para tulungan magluto yung mga kapatid ko, at itong niluluto ko, itong mixed seafoods ko. Maliliit nga lang pala yung nabili naming hipon at crabs. Tapos, bumili lang kami ng shell ng tahong para pangkadami. Hinalo-halo ko lang at nilagyan ko ng cheese na may kasamang kaldag. Tapos nilagyan ko lang ng mga damo-damo dyan para magmukhang masarap. Sila nga pala yung maaasim kong kapatid. At dahil may bisita, kailangan nating ilabas ang pangmalakasang baso ni mama. At kumuha rin pala ako ng lemon kasi gagamitin ko yan mamaya. Ang sipag talagang mamunga nitong lemon namin. At nagumpisa na rin kaming maghayin dyan. Naiyamot pa nga ako dyan sa dahon ng nyog kasi pahara-hara pero hindi ko maputol kasi nagbibigay din yan ng lilong. Habang naghahayin nga, nagugutom na ako kasi naaamoy ko yung niluto namin. Eto nga pala si Papa, ang may birthday ngayon, ganyan kami maglambingan, kinakato ko lagi ang makintab niyang ulo. At eto na nga yung mga naluto namin. Merong lumpia na puro wrapper, mixed seafoods na puro shell. Eto, hindi ko alam ang pamagat, fried chicken na puro harina. Nagdagdag lang kami ng lamesa dyan tapos nakita ko tong baso ni Mama. Dati nga ay may gold to pero naubos na siguro ng uso namin. 63 na si Papa at 59 naman si Mama, kaya naman thank you Lord sa malakas at healthy nilang katawan. At nung okay na nga at nakahanda na ang lahat, tinawag na namin yung mga bisita nila. At syempre, nagpray muna tayo. Thank you Lord sa masarap na pagkain. Konti nga lang ang bisita ni na mama kasi hindi naman talaga sila mahilig magpahanda ng bongga. Simpleng salo-salo lang sa kanila ay okay na. At nung nakita ko nga silang may mga pagkain na sa plato, ay tinakluban ko muna yung ulam kasi cut off na ang pagkuha dito. Habang nagkikwentuhan ng iba, yung iba naman ay nagbibidyoke na. Eto nga't ang birthday boy na si Mr. Clean ay kinukulit ko na naman kasi yan talaga ang banding namin. Meron nga palang second batch ng mga bisita, yung mga kamag-anak namin. Hindi naman sila mga taga-malayo kasi kapitbahay lang din namin sila. Ininit lang namin yung pagkain kanina tapos nagdagdag lang kami ng pasta, carbonara. Tapos naghain na nga kami dyan kasi naririnig na namin ang mga yabag nila. At kinuha rin namin yung upuan sa kabilang kubo. At sumakay nga ako dyan kasi gusto kong ma-feel yung parang paradang mahal na reyna. Never pa kasi ako nakaranas maging reyna dito sa mga piyestahan. Tapos sabi ko pa nga, isa pa nga yung nakahiga naman ako. At yun, masaya naman ang experience, muntik na akong mabalian ng buto. Siguro nainis na nga sa akin yung dalawang nagbubuhat kaya hinulog na lang ako. At sa wakas, andito na ang mga kamag-anak namin. Sabi ko nga ay kaway-kaway kayo dyan. Tingnan niyo pati si Mr. Clean ay kumakaway rin. At syempre, kinantahan ulit namin sina Papa para naman makapag-blow sila ng candle nila. Isang cake na lang pala yung ginamit nila kasi yung isang cake ay may ukab na. At ayan, nag-start na silang tsumibog dyan. Wala na nga pila-pila, kanya-kanyang kuha na. Nagmamadali pa nga ang iba kasi baka maubusan sila ng lumpia. Kaya dito talaga sa amin, kapag may handaan, lumpia talaga ang pinagkakaguluhan. At lumpia din talaga ang unang-unang nauubos. At dito din sa amin sa bukid, hindi uso ang lamesa. Kaya dapat talaga matatag ang kamay mo kasi hahawakan mo lang yan hanggang maubos ang pagkain mo. Meron nga din kaming konting palaro kaya pagkatapos kumain, nagpahinga lang tapos nag-umpisa na kami. Grabe, sobrang saya namin nung gabing yan. Kaya naman thank you Lord talaga sa lahat. At tapusin ko na to kasi pagod na ako mag voice over kaya naman sa susunod na lang ulit. Bye!